Ayan, start na tayo. Magandang gabi po muli, umaga, tanghali, hapon, nasaan man kayong sulok ng daigdig. Ito na naman tayo sa ating Holistic Medicine with Doc RJ, free live consultation. Pero bago ang lahat, gaya ng dati, paalala na naman tayo uli. Ang holistic medicine po ay hindi po para sa lahat. Para lamang po ito sa mga taong bukas ang isip, malalim ang pangunawa at magtitiwala na sana maintindihan ng lahat na merong nag-iisang lumikha na siya lamang ang nagpapagaling. At hindi lang nagpapagaling, siya rin ang nagbibigay ng mga sakit o karamdaman, mga problemang walang katapusan, kaguluhan. Yan, dahil ito po ay mga pagsubok. Yun po ang totoo talaga. Yung sakit, yan po ang nararanasan ng mga tao dahil nga itong mundo na to ay mundo ng pagsubok. So, ang holistic medicine po, malalim po ang kahulugan ng sakit. Yung lahat ng mga yan ay pagsubok. Kaya lang kung hindi ito basta nakikita ng mga tao, eh, wala, paulit-ulit lang po itong mangyayari. Hangga't hindi sila nagigising, yung mga natutulog na mundo, na nakalimutan na nila na itong mundo na to ay hindi pasyalan, hindi tayo nandito para magsaya, magdrama, o ubusin ng oras sa mga walang walang kakwenta-kwentang mga bagay. Naubos ng oras. Isang araw, aalisin ang lakas mo, kakasakit ka na. Isang araw, malapit ka nang matapos ang oras ng pananatili. Yan. Yan ang hindi nakikita ng mga tao. Kapag hindi sila nagising, paulit-ulit lang yung mararanasan nila ng mga problema, kaguluhan, takot, pag-aalala. Yan. Hanggang sa mauwi sa karamdaman. Ayan. Hanggang sa lumala. Hanggang sa wala na, maubos na lang ang pera nila o kung kahit may pera pa yan. Isang araw, patay rin. Kasi nga walang naintindihan dito sa mundo. So, yun ang ating gustong ipaalam sa lahat ng mga nakakapanood sa atin na dapat magising. Hanggat maaga, hanggat malakas pa. Huwag nyo nang intayin na umabot pa sa kayo ay inalisan na ng lakas. O hindi lang lakas, kung hindi, ilan sa inyo na wala na sa kamag-anak ninyo, sa mga mahal sa buhay, kaibigan. So, huwag niyo na intayin pang umabot sa ganun. Dapat bigyan ng malalim na kahulugan kung bakit ba nagkakasakit, gagaling sa magkakasakit. Kung walang sakit, problema, kaguluhan. Kasi nga hindi nga na hindi walang nakikita ang mga tao. 'Yun ang problema, eh. Napakalungkot. Isang araw darating na yung pagsubok na hindi na kayang solusyonan ng pera.
'di ba? So, kaya nga nandito ang holistic medicine, hindi basta holistic na sinasabi lang ng iba na painom-painom ka lang ng mga herbal-herbal, holistic na. Ang holistic doctor po ang totoong ginagawa ko ay nakatuon ako sa espiritu. Ang totoong titulo na gusto kong malaman ninyo, ako ay isang spiritual doctor. Doon ako sa espiritu nakafocus. Kasi itong katawan, susunod lang eh. Mm. Kasi tayo ay nagmula sa nag-iisang lumikha na siya ay espiritu at ginawa tayo kawangis niya. Kanya lang nakalimutan na ng mga tao yung orihinal na paglikha sa kanila na sila ay mga espiritu na inilagay lang sa katawan. Hmm. Yung mga problema, sakit, lahat ng klase ng karamdaman na yan isa lamang po itong paggising. Ginigising na po ang lahat na itong mundo na 'to hindi ka nandito paggising sa umaga, kakain, maghahanap ng trabaho, maghahanap ng kaligayahan maghapon, pagdating sa gabi matutulog. Dun lang umiikot ang buhay ng tao ngayon, eh. 'Di ba? Kakain, matutulog, maghahanap ng kaligayahan maghapon, kakain, tutulog, or magtatrabaho sabihin na natin. Kain, tulog, trabaho, pasyal. Kain, tulog, trabaho, pasyal. Dun lang umiikot ang buhay ng mga tao. Hmm. Kaya nga isang araw, yung kasiyahan na naranasan ng mga taong ito, dahil lahat kasi nakatutok lang sa katawan. Hmm. Kasi nga walang alam, eh. Kung yan pala ang purpose ng paglikha ng Diyos sa mga tao na kakain, tutulog, magtatrabaho, maghahanap ng kaligayahan maghapon, kakain, tutulog, magtatrabaho, maghahanap ng kaligayahan. Paulit-ulit lang, 'di ba? So, kung ganyan pala ang pagkalikha, 'di sana naging hayop na lang kayo. Wala pa kayong problema. Bakit libre lahat, eh, 'di ba? Kaya lang walang naiintindihan ang mga tao. Akala nila gano'n lang ang buhay. Hindi, malakas pa naman kami maghahanap ng katotohanan. Okey pa kami, tsaka dami-dami nga namin, eh. Wala nga kaming ano, problema, eh. Akala mo ang akala pala ng tao na yung wala kang problema, nasa iyo ng lahat, may pera ka, may bahay ka, may sasakyan ka, lahat nagagawa mo ang gusto mo rito sa mundo. Akala nila hindi problema yon. Malaking problema po yun, baka hindi niyo alam. Kasi nga yung pagkakalikha sa'yo ay wala ng saysay. Kasi dun ka lang nakatuon kung ano magpapasarap sa katawan. Yung espiritu wala na. Hmm. Kaya nga isang araw, lahat ng kasiyahan papalitan ng kalungkutan, mga sakit, maagang pagkamatay, kaguluhan. Yan ang kapalit niyan. Dadaan kayo diyan, wala pong exempted diyan. Hmm. Isang araw lahat ng pinag-ipunan mo, uubusin mo lang yan sa ospital. Hmm. Yun ang problema. Kasi nga walang naintindihan. So, eto nga, ang holistic doctor or spiritual doctor ay hindi lang po nakapokus sa physical, spiritual po. At, dito po pati po yung mga kaso ng mga anxiety, depression, kasama ko pong dine-dealt yan. Puwede rin magtanong sa'kin regarding sa mga
yung mga ano ba 'to, may problema sa takot-takot sa mga espiritu, tigilan niyo. Kayo ay espiritu rin. Hindi inalaw ng lumikha ng tao para makapaminsala yang mga espiritu na yan. Maliban sa kung tinatawag at ine-entertain mo yan. Hmm. Dapat maintindihan ng mga tao na ang mas malalim, bakit ba tayo nandito sa lupa? Kung sa huli mamamatay rin pala. Wala nag-iisip dun sa huli. Malayo pa naman yan at walang nakakaalam kung kailan. Yun nga ang nakakalungkot, walang nakakaalam kung kailan. Kung kailan ka mawawala rito. Ano bang, ah, ano bang magiging katapusan mo? Natulog ka lang ba o pinahirapan? Sa mga sakit, ano? O binangungot ka, naaksidente, ano? Ano bang oras, yung oras ng pagka ikaw ay kukunin na, 'di ba? Ang mga tao naghahanap lang ng katotohanan kapag malapit na siya sa hukay, eh. Dapat hangga't malakas pa ho kayo, huwag niyo na hintayin yung tabingi na yung mukha ninyo o may mga cancer stage 4 na kayo bago kayo maghanap ng katotohanan. Kung tutuusin wala naman talagang sakit, eh. Lahat na nilikha ng medical science na mga sakit, hindi po 'yan yung nakasulat. Hmm. At, noong unang panahon wala namang ospital, wala namang medical science. 'Pag nagkakasakit ang mga tao, lalapit po sa pare, dun lang po, eh. Yung pare ng mga anak ni Aaron, hindi kung sino-sinong pare diyan. Yung mga anak ni Aaron lang ang sinasabi kong totoong pare. Dun lang lumalapit ang mga tao. Nag-aalay sila ng hayop para sila'y kaawaan ng lumikha at, hindi sila pahirapan dito sa lupa. Alisin yung mga sumpa. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Yun po, dun ako naka-focus mas malalim. Ang kalusugan, kapag may sakit ka na, may nararamdaman ka na, yan nag-i-start na po yung pagsubok. Ang pinakamalalim na kahulugan ay paggising. Hmm. Kung hindi ka pa gising at, maraming ipinamana sa iyong kaalaman na ng mga ninuno mo na kapag may sakit takbo ka sa ospital, 'di ba? Kapag may sakit, may pera naman takbo ka sa ospital. Sabi nga sumpain ang sino mang, magtitiwala sa kaparehas niyang tao, hindi sa lumikha, oh, 'di ba? Kasi nga wala naman doktor, eh. Ang yung doktor na nagpapagaling wala naman po. Kasi magkakasakit uli yan, eh. Kasi yung doktor din na nagsinasabing nagpapagaling, nagkakasakit din, eh. Dahil wala naman doktor kung hindi ang lumikha ng tao. Siya nagbibigay ng sakit, siya rin ang nagpapagaling. Hmm. Wala pong doktor na nagpapagaling. Ang kahulugan ng doktor ay nagtuturo lang. Dokta, dotseret, or teacher. Sa Hebrew, rabbi. Yan. Kaya lang yung 'pag sinabing rabbi, Torah yun. Ibig sabihin yun yung tinuturo. 613 mitzvot or commandments. Para ano? Eh, para malaman kung ano ba talaga ang ginagawa natin dito sa lupa, ano bang dahilan ng mga sakit, problema sa pamilya, mga natural, disaster, mga typhoon, earthquake, ano ba 'yan? 'Pag nandiyan ka na ba sa sitwasyon na nakaranas ka ng lindol, bagyo, ah, ano ba?
Sino bang tatawagin mo, 'di ba? Shine-shake na ng lumikha ng tao ang mundo para gisingin, eh. Kung hindi ka bigyan ng mga natural calamities, eh, sakit ang ibibigay sa'yo, problema sa pamilya, hanggang sa itong katawan mo bumigay. Para saan? Kasi nasa loob ka, eh, 'di ba, espiritu ka. So, kailangan mo magising. Kapag hindi mo naiintindihan yung ginagawa sa'yo, paggising yon wala kang naintindihan, eh, isang araw matatapos na lang ang oras mo, tapos haharap ka na lang sa lumikha ng tao, tapos maaaring itanong sa'yo, "Anong ginawa mo sa lupa? Inalam mo ba kung anong dahilan ba't ka nasa lupa? Inalam mo ba kung anong dapat mong gawin sa lupa? Nagawa mo ba?" Hmm, yun ang maaaring itanong sa'yo yun, bakit? Eh, siyempre mundo nga ng pagsubok 'to, eh, 'di ba may pamantayan na ibinigay. Para saan yung pamantayan kung walang kaparusahan or gantimpala? Yun lang naman yung dalawang ending natin, gantimpala o parusa. Hmm, or itong katawan na 'to, ano bang katapusan nito? Natulog ka lang ba sa pagkatanda o, namatay ka ng pinahirapan sa sakit? Hmm, 'di ba? Yun. So, ang mahirap sa mga tao kasi kung ano lang yung naabot ng makakaya, eh, okey na, kuntento na dun. Kaya lang kulang, eh. Ano man ang yung mga scientific study na yan, panglilito lang yan, panlilin lang. Ano man ang mabasa mo ng mga scientific evidence studies, ito po ay hindi hindi hangga't wala sa Torah, walang walang kinalaman po yan sa katotohanan ng mga sakit. Maaaring pananakot, kasi yun lang naman ang kine-create, eh, at nagpaumpisa niyan yung mga ginawang negosyo ang sakit, 'yan. Sila-sila 'yan, nag-create ng virus, masama daw yung virus, mga rabies. Ay naku, kaya nga ang kamangmangan ay nakamamatay kapag wala kang naintindihan, 'yan. Isang araw, yung kamangmangan mo ang papatay sa'yo. Ay naku, yun ang problema. So yun lang po muna ang ating pasimula. Sa mga gusto pong magtanong, eh, i-text niyo lang po ang inyong mga katanungan. Sasagutin natin sa abot ng ating makakaya or kaalaman. Bati muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po diyan, Dennis Bernardo Jose, Felix Romero, Nicolas Familieza, Hansine Balz, Estelita Bermudez, Teresa Saludes, magandang gabi po sa inyo diyan. Text lang po kayo kapag may mga gusto kayong itanong or kung may gusto magpakonsulta, pasok lang po kayo rito sa aming page sa Zoom. Magandang gabi po, Ma'am Darling, love you, pangalan pala 'to. So, 'yan, Brad Mel, baka may mga tanong ka diyan, ha? Baka may mga nakahanda kang tanong diyan.
Tanong diyan? Sciatic sciatic problem. Yun, nasabi ko na yun. Nung nakaraan may nagtatanong na rin yan. Yung mga hindi po nakakapag-exercise, kahit po sana pagising sa umaga o bago matulog, yung tuhod nyo lang po, kailangan umabot sa dibdib. Palitan. Kanan muna, taas kaliwa. Nakahiga po kayo ha. Kailangan po nagagawa nyo na at at least 30 minutes walking. Daily gawin niyo yan. Stretching. Matuto kayo mag-stretching kasi nga yung nagkakaroon ng stiffness. Kapag muscle and nerve stiffness kapag hindi po naggagalaw. At saka yan pa yung sinasabi nga dito namin na magtubig asin kayo kasi nga isang parte ng pagkakaroon ng mga pananakit sa katawan ay yung chronic dehydration. Yung, yan ang kasama yan sa apat na sinasabi ko, pamamaga, impeksyon, bukol at bara. Kapag bagsak po ang tubig at asin ninyo sa katawan, yan, ganyan po ang nangyayari. Maraming mga pananakit sa kasukasuhan, mga kalamnan, yan. Hirap matunawan, nagkakaroon ng reflux o yung gastroesophageal reflux disease, yan. Common na common yan kapag hindi kayo nagtutubig asin. Hindi makatulog sa gabi, hindi makadumi, hindi yung magandang pagpapawis yan. Kasi dehydrated nga eh. Hmm. Ano pong dahilan kung bakit palaging nauuhaw ang may diabetes? Kasi nga, yun na nga, isang dahilan chronic dehydration because of, kasi ang pagmataas ng glucose sa dugo, na sinasabi nilang blood sugar, ito yung nagkukos ng dehydration. So, kaya nga palagi kang uhaw, kasi nga, acid forming, lalo na yung mataas, mahilig ka sa kanin, kanin burus. Yan. Kanin burus na carnivorous din. Carnivorous and kanin burus. So kapag malakas ka sa kanin, malakas ka sa mga refined acid-forming food, yan, nagkakos ng dehydration yan. So common na common yung side effect is yung madali kang mauhaw or palagi kang uhaw. Yan. Yan ang dahilan ng tawag dito, yung may mga diabetes. Yan ang isang symptoms. Palaging uhaw. So kaya nga, kailangan ng tubig asin. Hmm. Huwag niyo katakutan ng tubig asin. Yan ang madalas sa mga tao, takot sa tubig asin eh. Hmm. Hindi mo daw magkokos daw ng kidney stone. Hindi po, di sana mag-11 years na ako nagpa-practice ng ganito. Di sana lahat kami, meron na kaming may problema na kami sa kidney na sinasabi ng kung sino-sino. Tinatakot lang po kayo. Hmm. Hindi ko naman sinabing isang kutsarang asin eh. Sinasabi ko, 1 teaspoon lang sa 1 litro. Lasahan nyo yung tubig. Dapat ang lasa ng tubig maalat-alat, hindi maalat. Kapag maalat sa panlasa nyo, dagdagan nyo pa ng tubig. Basta ang tubig dapat maalat-alat, hindi maalat. Di po masama yon. Sabi ko nga, mag-11 years ko nang ginagawa ito.
Libo-libong pasyente na gumagawa niyan at marami pong benepisyo ang tubig asin. Kaya huwag kayong matakot. Yung mga nagsasalita lang ng negatibo diyan sa kung sino man 'yan, eh, lalo na yung mga medical allied, yan ang turo sa kanila, wala tayong magagawa. Tapos yung mga synthetic drugs, bakuna hindi masama, sap may sayad talaga, eh. Yung synthetic foreign bodies or substance, eh, hindi masama. Kaya nga sangkaterba side effect niyan, eh. Hmm, tapos yung tubig asin masama. Oo nga, marami nagsasalita ng mga pati yung mga gulay lahat bawal. Prutas bawal, daw ng ano, uric acid. Ay naku, lahat po ng mga hindi kailangan ng katawan, lahat po 'yan itatapon sa ihi at dumi, kahit ano pa 'yan, maliban sa lason, matagal-tagal 'yan. Ipa-flush po ng katawan 'yan, kaya nga kailangan ng tubig asin. Kapag walang tubig at asin, paano ipa-flush yung mga toxins, o 'di ba? Mga yung sinasabing kinatatakutan niyo ng mga uric acid o mga ano-anong chemical na pumasok sa katawan, lahat po 'yan itatapon. Ang problema sa tao hindi umiinom ng tubig at lalo na walang asin. Kaya nga 'pag walang asin, kada kainom tapon din kaagad, walang nagho-hold ng matagal-tagal. Ang tubig kailangan pong asin, okey. Bakit kailangan ng asin? Nung nilikha ng Diyos ang unang tao na si Adan, itong katawan na 'to, kawangis ng kay Adan din, galing sa lupa, sa apat na sulok ng daigdig. Naaral ng mga scientist na ang sangkap pala ng katawan ng tao parehas ng mundo. Kung ang mundo ay may 70% water, gano'n din ang katawan mo. At ang mundo ay maalat, gano'n din ang katawan mo dapat. Parehas ng disenyo. Bakit? Pa't ko nalaman, lasahan mo yung luha mo maalat, pawis maalat, sipon gano'n din, maalat-alat na maasim-asim. Yung plasma, yung amniotic fluid, napakahalaga ng asin. Kapag wala kang asin, prone ka sa mga bacterial growth, parasitic growth, fungal growth, 'yan. Katakutan niyo yung asin. 'Wag yung mga synthetic drugs, yung bakuna 'wag niyong katakutan. Yung asin katakutan niyo. Doc latest kanina Ateneo grade 9 student, dalawa ang napatay, siyam ang sugatan. Bakit nagawa ito ng mga kabataan ngayon? Hindi na ako nagtataka. Kasi ano bang values ang natututunan sa eskuwelahan? Sige nga, meron bang magandang values na tinuturo? Sa bahay nga wala ng values, eh, sa eskuwelahan pa. At saka sinong kayang mag-control yung mga bata lumalaban sa teacher, walang disiplina. Kung sa bahay walang disiplina, gano'n din sa eskuwelahan. O 'di ba? Hindi nga nasunod sa mga magulang, eh, susunod pa sa teacher, 'di ba? Ano bang tingin ng mga estudyante ngayon sa eskuwelahan? Hindi naman eskuwelahan na talagang mag-aaral yung mga 'yan. Dalawang klase lang ang mag-aaral. Isang takot sa guro at hindi takot sa guro. 'Yan, hindi naman takot sa guro 'yan, eh, yung mga 'yan. Dahil puro barkada 'yan, eh. Ang mga kabataan ngayon puro gang, gang, gang. Bakit? Ayaw nilang sila. 'Yan ang kalakaran ngayon sa eskuwelahan. Para hindi sila sasali sila ng gang.
Kaya nga yung gang war yan. Yes. Wala namang ano yan naidudul. Bakit? Tambay din ako dati. Estudyante rin ako. Nasali rin ako sa mga gang na yan. Kaya alam ko kung ano nangyayari diyan. Kung sa bahay wala nang respeto sa magulang ng mga bata, ganun din sa eskwelahan. Hmm. Puro gang war yan eh. Pwede, yung ginawa ni Kikong Matching, sabi ganun. Wala tayong magagawa. Kasi nga walang alam. Pati yung mga mambabatas natin, walang naintindihan. 'Di ba? Sa ibang bansa nga alam na yan na kapag minor ka pa lang, alam nila na hindi sila makukulong. May mga pelikula nga naglabasan na sa Korea, sa Japan, sa Middle East nga 10 taon nang may hawak na ng baril, babariling ka na. Ikaw mambabatas, sige nga, paano mo gagawa ng batas ngayon yon? 10 taon, marunong na magnakaw, marunong nang pumatay, 10 taon. Oh, marunong nang mang-rape, imagine mo. Paano ang gagawin mong batas? Oh. Kasi nga, kulang sa research yung mga tao, yung gumagawa ng batas. Kaya nga, ampaw yung mga batas nila. Sa nung unang panahon, walang yung minor-minor de edad. Sa batas ng Diyos, kapag ikaw yung nakapatay na ginawa mo o merong namang noon, may mga tinatawag na pwede silang ikulong dun sa bahay ng mga pare dahil siyempre, ginaya na nga ng mga batas ng tao yun. Yan yung kulungan ngayon. Ikukulong ka. Dito sa Pilipinas siguro o sa ibang bansa ganun din naman na pag dumating na yung 18, dun ka palang mananagot. Pero kailangan mo pa ring pagbayaran. Hindi puwedeng makalusot sila sa batas na hindi makukulong. Dapat gano'n. Meron silang ikulong din sila kaya nga may juvenile hmm, na kulungan. Wala namang nagtuturo kasi. Ang lahat ng mga kabataan ngayon ano na, wala na silang respeto sa buhay, 'di ba? Lalo na kung nakapagda-drugs na yung mga 'yan, isa rin 'yan. Hmm, wala magulo na nga ngayon. Malaking malaking problema ng gobyerno. Kasi ang gobyerno sila ang tumatayong magulang. Kung ang gobyerno mismo may problema sa pagdidisiplina, paano mo makokontrol yung mga gumagawa ng kasamaan kung yung mismong gobyerno sila mismo hindi alam kung paano ipapatupad, wala silang yung will ba, yung totoong kagustuhan ng hustisya. Yung prevention, mukhang wala silang plano sa mga gano'n. Dapat lahat ng eskuwelahan baguhin lahat ng batas para sa eskuwelahan. Dapat lahat ng mga walang dati may good manners and right conduct. At saka may kaagad dalhin kaagad sa kapag hindi sumunod yung estudyante dalhin na sa barangay yan, mga gano'n dapat. Mali. Marunong ng gumulpe, marunong ng gang rape, magnakaw. Ngayon pumapatay na. Oh, hindi yan nararapat sa eskuwelahan, dapat sa kulungan talaga yan. Kasi wala ng disiplina. Lahat yan pumapasok na sa batas ng Diyos na alam na nilang pumatay, magnakaw,
Mga-rape, ay naku. Oo, kaya ganyan. Kaya magulo ang Pilipinas. Eh, sana nga kung kay Duterte 'yan, hindi uubra 'yan. Kanya lang ang problema lang kay Duterte, yung bakulam, eh. Yun lang naman ang problema sa kanya, eh, pinatupad niya yung bakulam. Kaya nga hindi lahat ng namumuno at umupo, nakikita ang lahat in general. Merong ilang mga aspeto sa gobyerno na kaya nilang kontrolin pero hindi lahat at hindi lahat nila naiintindihan, in general, hmm. Merong mga usapin katulad niyang kalusugan na lang 'yan, napakalaking usapin 'yan na hanggang ngayon, nananatili pa rin yung pagtitiwala nila sa bakulam. O kaya nga ilan 'no, may mga nabakunahan na naman ng mga kabataan, oo, 'di ba? Ang problema ay naku, merong nagkaroon ng side effect, imagine yun, may namatay pa ata, ano ba 'yan? Anong gagawin natin diyan? Basta ang batas gawa ng tao at hindi nagmula sa banal na kasulatan walang kuwenta. May loopholes or maraming palusot ba. Katulad na lang yung impeachment, ano bang hinahabol nila diyan? Sige nga o mapanagot nila si Duterte kung totoo man yung kanilang bintang. O ano ngayon? Paano na yung isang usapin na mas malaki dun sa impeachment, yung flood control scam, wala na 'di ba? Ano yun, nakakalimutan na, 'di ba? Dahil lang sa dalawang partido ang nagbabanggaan, eh. Imaginin mo, grabeng politika rito sa ano, kawawa naman ang mga tao kapag yung dalawang grupo na yan ay hindi na matatapos, eh, paano kung nanalo si Sara naman uupo. So, sino naman hahabulin, yung kabila naman, wala na katapusan yan. Paano na yung tatakbo paano naman yung mga tao, 'di ba? Meron silang mga obligasyon na dapat unahin, hmm, kuryente, tubig, mga bilihin, 'di ba? Gasolina, yung krudo napakamahal. Ang laki ng ninakaw, trilyon yun puwedeng i-budget yun para magkaroon ng sariling power plant ng Pilipinas o malaking source ng, solar energy na lang. Gawan sila para maraming paraan ng gagawin, eh, para makalikom sila ng murang enerhiya. Ngayon naglalabasan na yung mga ano, 'di ba, ang mga electric cars, 'di ba? Ang iniisip naman nung ibang kompetensya, ang kanilang mga kotse nag-upgrade na katulad ng mga Japanese car, Toyota, Mazda, yung mga ganyan, Mitsubishi, nag-upgrade na rin sila. Eh, 'di lalong magkaka-traffic dito sa dami ng sasakyan na, 'di ba? 'Yan ang problema ng Pilipinas ngayon. Ang dami pollution, ay sabagay kung electric cars, mababawasan ang polusyon, ng usok na 'yan. Kaya lang traffic naman, sa dami ng sasakyan. Maraming pera, eh, maraming ninanakaw nga, eh. Trilyon-trilyon ng ano, budget tapos ang mahalin ng bilihin, 'di ba? Mamahal ang bilihin, hmm. Kaya nga yung mga tao masyado nagkakaroon ng depresyon, 'di ba? Paano ba sila makaka-survive? Ngayon lalo na bagyo. Lahat ng hanapbuhay ngayon na gumagamit ng sasakyan,
Kahit tricycle hindi makabiyahe dahil sa bagyo. Oh, tapos mataas pa yung krudo. Paano na? Magkakasakit na lang yung isang araw sa problema, mababaliw, 'di ba? Hmm. Hanggang sa madadagdagan na naman ng mga kriminal, bakit? Siyempre 'pag walang makain gagawa ng paraan, magnanakaw, 'di ba? Hindi naisip ng gobyerno 'yun, 'di ba? Yung seguridad ng mga tao or security nila, food security, health security, 'yun dapat inuuna nila hindi yung pulitika, eh. Hmm. Lahat ng pulitiko 'pag nakaupo na, gagamitin ng pondo tapos, pinagawa ni mayor 'yan, pero akala mo kanyang pera, hindi naman. Ay naku. Kaya nga sa mga actions nilang 'yan ang naapektuhan yung mga tao na hindi below middle class, yung mga minimum wage, marami 'yun, milyon. Lahat ng umaasa lang sa kung anong kayang ibigay ng gobyerno na makatipid sila, mapagkasya yung minimum wage, 'di ba? Kaya nga ang daming nagkakasakit dahil hindi nila alam kung paano pagkakasyahin yung kanilang pagkain, tapos pambayad pa ng ilaw, tubig, ta's 'pag nagkasakit pa, 'di ba? Yun, kaya ang daming 'yan ang isang ugat ng ano, nai-stress na lahat yung mga tao. Kaya lang, yun na nga yung sinasabi ko, dito sa holistic medicine, kailangan makita lang talaga yung pinakasolusyon, bumalik ka sa spiritual mo at, alisin yung puro ka lang sa katawan naka-focus kasi nga isang araw mawawala ka sa dapat mong unahin, eh, yung purpose na dapat mong unahin kasi mahalaga ang espiritu kaysa sa katawan. Kaya nga palagi nagkakasakit yung katawan kasi nga yung espiritu ligalig, eh, maligalig. Hindi niya alam kung ano, 'pag dumating na yung problema niya financial o kaya may pang-pinansiyal siya, pero hindi na kayang solusyonan yung problema niya ng pera. Hmm, kaya nga yun ang problema na yung dapat kailangan masolusyonan at maintindihan. Bakit po lumalala ang acid reflux kapag gabi? Sa gabi kasi humihina na nga yung panunaw kaya nga dapat yung mga tao, ang mga edad, oo naka-experience na sila ng hindi natunawan. Ibig sabihin, halimbawa isang linggo, palagi na lang merong reflux, isang linggo na. Ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng tamang gastric juice para i-break down yung kinain mo, may kulang na. So sabi ko napakahalaga ng asin tubig kasi yung matapang na hydrochloric acid, kukunin mo yan sa chloride, dun sa sodium chloride. And yung sodium naman kapag kumakain kayo ng mga, karne, it activates pepsin to break down this protein from animals. So kapag hindi ka nag-aasin, kaya nga weak yung gastric juice and then kumain ka pa sa gabi, weak na nga yung gastric juice mo, kumain ka pa sa hapon, halimbawa 6:00 yan kumain ka pa, paggabi kasi weak na yung ano, yung panunaw. Kasi nagre-rest na rin yung katawan sa gabi, or kulang ka sa sangkap katulad nung sinasabi kong asin. So, kaya nga 'wag ng kakain sa gabi, okey? Isang beses na lang kumain. Kailangan maka-recover muna yung sistema, ma-reset, 'wag mo ng kakain at kapag may reflux na, sinabi ko naman, baking soda lang, isang teaspoon lagay niyo sa 500 ml, warm, inumin mo kaagad kapag meron kang reflux, yun lang gagawin mo. Bakit may clean and unclean food sa Torah?
Ah, actually itong malinis at marumi na sinasabi sa Torah, eh, yun na nga, scientifically na-discover na isang dahilan ng mga sakit ay bunga ng mga maruruming pagkain. Kasi nga mataas sa lead, arsenic, mercury, hydrogen sulfide, amines, penos, ammonia, uric acid, nitrogen, nitrosamine, benzopirin, bacteria, bulate na hindi namamatay sa luto. So na-found out 'yan ng Harvard University. Eh, sino ba nagsabi nun? Yung lumikha ng tao. So sinabi niya dun sa mga anak ni Israel nung unang panahon, "Kailangan malaman niyo kung ano ang malinis at marumi, dahil kayo ay inihiwalay nga sa ibang mga tao. Dapat kayo maging banal dahil ako'y banal. Dapat alam niyo kung anong malinis at marumi. Kung ano yung pinagbawal, 'wag niyong kainin." Ngayon para naman sa ibang tao kung hindi sa kanila, hindi nila pinaniniwalaan yun, 'di kainin yung lahat, wala namang masama dun, eh. Kaya lang na-found out ng science na marumi, marumi talaga. Hmm, saan ka nakakita pinamamahayan ng bakterya, bulate, tapos matataas sa lahat ng mga toxic na substance na dapat hindi magtagal din sa katawan mo kasi nagko-cause ng irritation sa lahat ng organs, cell tissue, gano'n. So, 'yun. Kaya may unclean at clean. Kung ano lang dinisenyo ng lumikha ng tao, eh, 'di 'yun lang ang kainan natin. Eh, kung gusto niyong kainin 'yan, 'di problema niyo, kainin niyo. Huwag niyo kami idadamay kasi bawal nga 'yun, eh. So, katulad ng baboy, kahit na kumakain ng gulay 'yan, baboy pa rin 'yan, 'di ba? Hindi mo puwedeng sabihin pinagbawal nga, eh. Marunong ka pa ba do'n sa gumawa ng tao? 'Pag sinabi niyang pinagbawal, kung ayaw mo 'di kainin mo kung anong gusto mong kainin, kainin mo lahat, eh, katawan mo naman 'yan. Kung gusto mong dumihan, 'di dumihan mo. Hmm, magandang gabi rin sa'yo diyan, Ralph Gapayaw. So, 'yun, baka may mga tanong pa ho kayo diyan, sige lang po, send niyo lang. Baru katado nila kami siya bang nagbago. Yung spelling mo Brad dito sa nakalagay sa ano, Rabii yan, eh. Holistic Doctor in Torah, double B, isa lang ang I. Nag-double I, eh. Rabii yan, eh. Double B, one I. Kaya mo pang i-ano yun, i-edit, Brad Mel, yung nakalagay sa harap, double B, one, isa lang ang I. Text lang po kayo baka may mga tanong kayo diyan.
'yan, Baruch Hashem. Rayuma, yung may yung mga gano'n matataas po ang ano, rayuma, o uric acid deposit. Yun nga, tubig asin lang po at saka tigilan niyo munang kumain ng mga animal protein maliban sa itlog for at least 1 month subukan ninyo para ma-lessen. Salt and water 'wag niyong kalilimutan para mai-flush at saka kumilos po kayo. Kailangan niyo pong maglakad o kung meron kayong bike, mag-bike po kayo. 30 minutes o 5,000 step daily or mag-cardio exercise kayo, kailangan mailabas niyo 'yan through urination, defecation, and perspiration, yung sobrang uric acid. Anong hirap sa pagpigil ng ihi? Ah, 86-year-old, ba't niyo pinipigil? Hirap sa pagpigil ng ihi, anong magandang gawin? Hindi natin alam kung may prostate, kaya nahihirapan kayong umihi. Ah, Alan Humisil, ano ba yung sino ba 'tong 86-year-old? Tatay mo, lolo mo? Gaano katagal na 'yan nangyayari sa kanya? Anong maituturo sa Sabat tungkol sa pagpapahinga ng ating katawan? Yung Sabat, yung Sabat kailangan magpahinga hindi lang ang katawan pati ang espiritu. Dapat ang espiritu nakatuon lang sa pag-aaral ng salita ng lumikha. Yun ang totoong Sabat. Kailangan yung espiritu babalik sa origin na siya ay spirit at wala siyang gagawin sa araw ng Sabat kung hindi in-nourish ang kanyang spirit or pakainin ng salita ng lumikha sa pamamagitan ng pag-aaral. Hmm, hmm, sus.
ayun. So yung mata mo lumalabo, eh, baka nga meron ka ng cataract or glaucoma, Ralph Gapayaw. Yung cataract yung nagkakaroon ng cloudy na rito because merong, fungal na, nandun na sa mata. Puwede yun cause ng cloudy effect yun, yung parang kulay puti. Yung glaucoma naman may pressure sa loob. Yung retinal, detach o may napunit sa loob or yung nagde-deteriorate, ano yun, nung bata ka pa lang. Kasi nga 'pag kulang sa tulog ganyan, eh. Uminom kayong tubig asin, yung iniinom niyong tubig asin ipatak niyo rin sa mata ninyo. Baka dry na yan kasi hindi kayo nakakatulog ng tama. Ano, Dok, ang itlog ngayon matagal maluto. 'Di katulad noon na yung itlog ng native saglit lang maluto. Hindi ko hindi ko masabi yan kasi hindi ako na hindi ako nakakain ngayon ng native, eh. Yung sa SM lang yung mga itlog na nabibili ko yung mga ano ba 'to, yung mga farm ano bang brand nun? Itlog Bounty Fresh. Yun lang ang nakakain kong itlog, eh. At saka yung brown egg, yun. Yung brown egg yan lang, eh. Anong native bang sinasabi mo? Hindi ko alam yan. Baka ang siguro. Okay. So, ayan, ano na lang pala tayo, sobra na tayo sa oras. So, again, marami pong salamat sa lahat ng sumubaybay sa ating programa. Ah, pakiusap lang sana paki-share niyo po ang ating program sa inyong mga kaibigan para makatulong sa mga nangangailangan. At, magkita-kita na lang tayong muli next week, Tuesday uli, 8:30. Okay, maraming salamat po. Okay, Brad, pack up na tayo. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Salamat po. Mauna na ako. Off ko na, ah.